Magandang umaga po sa ating lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin sa misang itong mga intensyon ng mga sumusunod. Thanksgiving and special intentions. Cancer Warriors Foundation, Silvia Maralit, Vicky Ilagan and family, Gutierrez and Parilla family, Rolian Celiar Sibal and family, Bilian San Pedro family, Vicky Dagami and family, Cora Sangel and family, Penny Biscocho, Manguera family, Mangaliman and Liasos family, Bilarmino family, Rodel and Mali Medina family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Peng Malelang and family, Gina, Ruel and Gay Malelang Ribadiniera and family, Engineer and Mrs. Aben and Ningning Tan and family, Congressman Lord Alan Velasco, special intentions of Mangana and Reyes family. For the sake of the doctors, nurses, hospital staff, military, government officials, volunteers, priests, and laypersons all over the world. Birthday blessing for Melanie Ray, Emmeline Evangelista, Ami Sayuno, Edison Perlas, Nino Martin, Reynaldo Mendoza, Alessandra Marquez, Roylan Carinel, Melissa Sanchez, Florinel Malabayabas, Mary Jane Roque Malakas, Marichil Matuano, Father Hiner de Castro, and Jerry Makimot. Healing for Dennis Simania, Rosemary Olivar, John Magturo, Father Ted Calaw, Maribel Isaac, John San Pedro, Joseph Wilfredo Civiliano, Monchito Quindosa, Erwin Chua Reyes, Therese Birigor, Lena Alcantara, Chopila Quindosa, and Edil Saher. For eternal repose of Loretta and Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Dindo Maralit FSC, and George Mangaliman on his death anniversary. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan, pang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama, para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kukupin ang iyong sambayanan sapagkat kami mahihinang tao lamang, napawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga turoy hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at niayaw na tanggapin ang aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang pangaral na nais ko na sa akin ihahain, ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo po. Lamang sa atin, Ama, ang kawilang buhay. Kundi sa bawat salita, sa Diyos natin ang nagmumula. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panang iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon.
Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod nyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. May kasabihan na walk the talk. Walk the talk. Di TikTok. Hindi walk the talk. Ibig sabihin ay kung anong sinasabi, kung anong iniaaral ay siyang gawin sa buhay. Ang ating ebanghelyo ay pagpapatuo sa katotohanan, kailangan na ang ating ipinangangaral, ang ating sinasampalatayanan ay dapat nating makita sa ating gawa. Dapat magkatono yung ating sinasampalatayanan at yung ating gawain. Dapat magkatono ang iniaaral ng magulang sa kanyang mga anak at sa kanyang ugali. Dapat magkatono ang aming ipinapangaral sa mga tao sa aming kilos, gawain at pakikipag-ugnayan sa sambayanan. Mabigat ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Tinutuligsan niya ang mga eskriba at mga Pariseyos na kinikilala naman silang mga tagapagturo ng kautusan ni Moises. Ngunit yung kanilang itinuturo ay hindi nila ginagawa o hindi nakikita ng kanilang tinuturuan sa kanilang mga gawa. Kaya nga ang nais ng Panginoon, nais ng ating Panginoon Kristo na tayo bilang kanyang mga tagasunod ay maging tulad niya. Ang kanyang itinuturo, ang kanyang iniaaral ay higit na nakikita at higit na malakas ang dating dahil sa kanyang sarili, dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang pagsaksi at pagpadotoo sa kanyang itinuturo at iniaaral. Kaya nga kung ano ang ating sinasampalatayanan, kung ano ang ating pinaniniwalaan, ayon ay dapat ay nakikita sa ating gawa, kilos at pakikipag-ugnayan sa ating kapwa.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating handog ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Ama naming lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahaing aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami magbubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong mga atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo ay lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulag sa pilay, ay nagpalakad at nakira ay sa lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganun pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay Isa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Marcelino Antonio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kay Isa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, San Jose na kanyang banal na esposo, kay Isa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sundin ang loob mo, di lupa nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa mapagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Parang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Bigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan ng mundo. Awa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayo na inaangyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di karapat-dapat. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamuhay namin dagdagan mo, at tulungan mo kami mamalaging kalugod-lugod sa iyo, sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Oratio Imperat. O Diyos, Amang mapagmahal, muli po kaming lumalapit sa inyong sa panahong ito ng pagsubok. Inihiling namin ang inyong biyaya upang aming malampasang lahat ang panganib na dulot ng COVID-19 na marami na ang naapektuhan at maraming buhay na rin ang nakuha.
ipinapanalangin namin na ang lahat ng mga may karamdaman na dulot ng virus na ito ay agaran na sanang gumaling at muling makabalik sa pagpupurit paglilingkod sa inyo. Ganoon na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba. Pangmasog po ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang na isulong ng patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay at kami buong kababaang loob na humihingi ng inyo pong patnubay upang hindi namin malimutang paglingkuran ang mga aba at higit na nangangailangan lalo na sa mga panahong ito. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon namin at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng biglang awa, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain tayong lahat na makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bus ng ating banal na pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Mahalin at paglingkuran ng Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Yung lahat ay may pananagutan sa isa